Today, malalaman mo kung paano maiwasan maging simp. Ito yung 5 tips kung paano hindi maging needy kay crush. First tip kung paano maiwasan maging simp is huwag ka basta-basta mag-grant ng mga favors niya. Lalo na yung mga biglaan, like hindi mo naman planado talaga. Eh minsan kasi may mga favors din siya na minsan hindi pa niya deserve. Tinetest ka niyan eh. Tinetest ka niya kung needy ka ba. Hingi siya ng hingi sa'yo, tapos tingin niya sa sarili niya hindi niya deserve, tapos binibigay mo din agad. Alam niya yung sa sarili niya na ito medyo needy to. Kasi ang normal na tao tol, hindi ka basta-basta magbibigay ng favor na hindi deserve ng tao eh. Like na hindi ka rin niya nag-give value before. Eh okay magbigay ng favors, like kung natulungan ka naman niya, may certain bonding na kayo, natulungan ka na rin niya in what way, di ba? Yun, okay lang magbigay ng favors. Pero kung wala pa naman talaga, like bago pa lang, tas biglang shower mo na siya ng gifts or anything na feeling mo hindi naman niya deserve, doon medyo, kumbaga, feeling niya simp ka. May part na ganon. Though, baka mamaya naman, nanggagaling ka lang din sa abundant. Okay? Baka mamaya abundant ka lang talaga. Baka syempre, marami ka lang pera talaga. Gusto mo lang talaga magbigay din sa kanya. Okay lang yon. Okay? Maganda naman yung motivation mo. Kaso nga lang, minsan, counterproductive din siya sa'yo. Like, ikaw, ang gusto mo lang talaga magbigay kasi marami kang pera. Kaso nga lang, minsan sa kanya ang dating, hindi ko deserve to, ba't bibigyan niya ako agad ng ganito? So, baka mamaya, sobrang needy niya siya sa akin and unattractive yon. So, minsan kailangan mo lang din kontrolin. Kontrolin mo lang din. Make sure pag magbibigay ka ng favors is, kumbaga give and take. Let's say, sinamahan ka niya sa ganito, nagbanding kayo, nagchikaan din kayo. Yun, pwede ka magbigay ng gift kasi somehow invested din siya. Nagkasama din kayo or anything. So, basta ang key lang, huwag ka basta bigay ng bigay. Yun lang naman. Okay magbigay, basta make sure na i-feel mo sa sarili mo, deserve ba niya to? Isipin mo yun. Kasi alam mo naman yung sa sarili mo, ikaw makakakontrol niyan. Baka mamaya wala pa siyang binibigay sa'yo in return, like hindi ka man lang niya kinakausap, di man lang siya nagre-reply sa'yo, di ka man lang niya pinapansin, pero ikaw todo bigay ka pa rin ng todo bigay. So which is hindi okay. Next tip kung paano hindi maging simp is kailangan mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Tayo naman, alam ko may mga boundaries talaga tayo. Like ito, hindi mo to ginagawa, siya ganito rin. Minsan, nabe-break lang yung boundaries natin pagka talagang medyo na-emotion na tayo sa babae, na-attach na tayo, like nagustuhan mo din siya. Kasi ako, ganun din ako minsan. Kailangan mo lang din bumalik kung ano ka talaga. Okay? Kung ito talaga yung gusto mo, dapat di mo siya binibreak. Unless kung mali talaga yan, okay lang. Pero kung tama naman, let's say, ikaw mahilig ka mag-gitara or mahilig ka mag-basketball, tapos ikaw binabawalan ka niya, diba? Eh, yun talaga yung gusto mo eh. So, kaso nga lang, break mo na yung boundaries mo dahil sa sobrang gusto mo siya. Then, pansin mo bigla, nung nag-adjust ka na para sa kanya, ano na nangyari? Ayaw na rin niya sa'yo. Eh, kasi na-feel niya, hindi pala siya grounded sa sarili niya, hindi pala siya may boundary din. O saan sila minsan na-attract? Yung hindi sila pinapansin, yung pinapagbawalan nila pero ginagawa pa rin. Let's say, binabawalan mag-basketball pero yung lalaki basketball pa rin kasi yun yung gusto niya eh. Though bad trip yung babae, mas nagugustuhan pa rin niya yung lalaki kasi man of purpose yung lalaki. Ito yung gusto ko, so ito yung gagawin ko. Dapat may boundary ka na ganun sa sarili mo para mas ma-attract yung babae sa'yo. Next tip kung paano maiwasan maging simp is huwag kang mag-seek ng validation from your crush. Okay? Huwag kang maging needy dun sa appreciation niya na masabi niya sa'yo na pogi ka, ang lupit mo or anything. Hindi, kasi ang mangyayari sa'yo, wala na, hawak ka niya na sa leeg. Wala, nasa kamay ka na niya, papaikot-ikutin ka niya. Kasi alam niya, pag sinabi niya to, ito na yung gagawin mo. Sabihan ko lang to ng pogi, wala na to sa akin. Sabihan ko lang to ng matalino, wala na to sa akin. Hindi. Kaya dapat yung validation mo, sa sarili mo lang nanggagaling. Yun lang, kailangan secure ka na dun sa sarili mo. Kasi ikaw, kung magbe-base ka sa opinion ng ibang tao, lagi ka lang makokontrol ng iba. Sasaya ka lang pag sinabihan ka ng magaling, sasabihan ka ng pogi. Wala. Control ka na. Para ka ng robot na pag ito pinindot ko tong buton na to, ito na yung mararamdaman niya. Pag ito naman, ito na may mararamdaman niya. Wala na. Control ka na ng ibang tao. Hindi lang yun sa crush mo, pati sa ibang tao. Kumbaga yung self-worth mo, baka mamaya, binibase mo na sa awards na binibigay sa'yo, binibase mo na siya sa accomplishment mo, binibase mo na siya sa award na binibigay sa'yo na ibang tao. Hindi. Ako, alam mo ba, yung mga awards, let's say, sa YouTube na lang, yung 100k subs, hindi ko yung dinedisplay, tingin mo, wala dito sa wall ko. Kasi nga, wala naman ako pakialam sa sasabihin ni YouTube sa akin. Basta ako gusto ko lang mag-content. Okay? Hindi ko sinasabi na walang kwenta yung 100k subs. Kumbaga sa akin lang yon. Kumbaga ayoko kasing malimitahan yung sarili ko sa mga plaque, sa mga awards, sa mga certificate. Wala naman sa akin. Kumbaga, ang thinking ko kasi, hindi ma-measure ng ibang tao kung gaano ako katalino, kung gaano ako kalupit. Si Lord lang yon. Dun lang. Validation lang niya gusto ko. Wala
wala na akong pakialam. Kahit parents ko, wala akong pakialam sa validation nila. Kasi pag control ka ng validation nila, wala na. Papaikot ka na nila sa kamay nila. Next tip kung paano maiwasan maging simp is dapat hindi ka palaging available. Yung babae minsan, kailangan bigyan mo siya ng space para makapag-isip. Kaso nga lang, pag palagi ka nandyan, wala na siyang chance mag-isip. Hindi na siya nakakapag-wonder sa sarili niya. Like yung imagination niya na hindi na tumatakbo. Okay? Kasi nga lagi ka nandyan eh. And minsan ang babae, dun sila mas nai-inlove pag ini-imagine ka nila. Dun sila minsan mas nai-inlove. Like, ano pa yung gagawin niya pag gaganto? Ba't di siya nagre-reply sa akin? Last time, ilakad kami, hindi siya pumunta. Ba't ayaw niya? Ba yan? Inuna pa niya yung work niya or yung trabaho niya, blah, 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 blah. Ang galing naman niya. Kumbaga, hindi niya ako kailangan. Ganto, sobrang lupit naman niya. Ano bang ginagawa niya kaya ngayon? Baka may iba siyang kasama ngayon. Dun sila mas nai-inlove, tol. Kaso nga lang, hindi nila yun maiisip kung palagi kang available. So, kailangan minsan, let's say, 3 days na kayo magkasama. Dapat sa 4th day, wala ka naman. Ganun siya. Kumbaga, bigyan mo siya ng time, ng opportunity para ma-miss ka naman. And syempre, para ma-compare ka din niya sa iba. Kasi may iba dyan, laging available din eh. Pag tinawag niya ng ganito, nandyan agad. So, maka-compare ka niya, yung isa. Pag sinabi ko, nandito agad. Tong isa, busy lagi or may gagawin pa. Talagang inuuna niya na yun. Grabe siya, gusto ko siya. Inuuna niya yung purpose niya. So, huwag ka laging available, tol. Ito, it takes self-control. Kaya kailangan maging control sa sarili mo eh. And yun nga, pagka miss mo na talaga siya, pero tingin mo talagang lagi na kayo magkasama, hindi ka na nagpapamiss, kailangan mo magkaroon again ng productive outlet. So, gym ka muna, gawin ka muna ng iba. Let's say, kung may project ka, may work ka, may assignment ka, unahin mo muna yun. Kaya para maiwasan mo sa sarili mo na isipin siya ng isipin. Eh, kasi minsan kaya ka lang naman nagkakaroon ng tendency na maging available lagi. Kasi nga, di mo makontrol yung emotion mo. Kasi, sino ba naman may ayaw makasama yung crush niya? Sino ba yung may ayaw na magkaroon ng kasama na magandang babae? Diba? Sino ba may ayaw nun? Kaso nga lang, pag palaging available, nagiging counterproductive na siya. So, minsan kailangan mong i-conceal yung emotion mo, which is, it takes a lot of hard work. Next tip kung paano maiwasan maging simp at maging needy kay crush is take your time, tol. Okay? Take your time. Okay? Kasi minsan kaya ka lang nabubulelyaso. Kasi nagmamadali ka. Kumbaga gusto mo one day kayo agad. 1 week kayo agad. Hindi ganun, tol. Kumbaga kasi kada babae, syempre may iba't ibang experiences na yan eh. Baka yung iba dyan matalino na. Hindi na agad papasok sa relationship. Yung iba dyan, syempre maraming kinukonsider din. Baka mamaya may crush pa siya ding iba. Or baka mamaya may iba ding nangliligaw sa kanya. Chine-check niya kung sino yung pinaka-okay. Eh kaso pag nagmadali ka, tol, kawawa ka. Needy ang dating mo. End up, hindi na siya magiging attracted sa'yo lalo. Doon na siya sa iba. Okay? So, take your time, tol. Kakampi mo yung oras. But minsan may time or may opportunity na kailangan mo maging aggressive. Doon mo lang yun gagawin. But ikaw lang makakaalam nun eh. Ikaw lang makakaalam nun. But most of the time, take your time. Okay? Baga, maging kalmado ka lang. Control your emotion, conceal your intentions. Baga, mas okay gumalaw sa tamang oras, sa tamang panahon. Hindi yung hataw ka ng hataw na hindi mo iniisip kung saan mo hatawin. Take your time. Okay? Ito, it takes maturity, it takes self-control para magawa to. Kasi yung ibang lalaki, doon lang sila nabubalilyaso kasi gusto nila asap agad. Ayaw nila yung mag-hard work, ayaw nila bigyan ng time yung isang bagay. Ganun ang kailangan mong gawin. Hindi lang to kay crush, pati sa ibang aspect, sa success, sa work, sa career. It takes time, tol, hindi siya agad-agad. Kailangan ma-master mo yung habit na ganun. Ito, pwede mo try sa iba. Let's say, kung may project ka, may work ka, kailangan masanay mo yung sarili mo na hindi nagmamadali, hindi kabado. Kasi minsan, pag nagmadali ka, doon ka kakabahan eh. So, take your time, tol. Let's say, kung di mo siya makuha, may iba pa naman. Kaya hindi tayo mawawalan. At ang maganda sa lalaki, tol, wala tayong pressure ng time. Kaya na dapat 30, pasal ka na. Tol, may mga artista nga, may mga balalangan, 40s pa lang nag-girlfriend. Tapos sobrang gaganda ng girlfriend niya, tapos bata pa. Wala tayo, tol. Unlike sa babae, may certain age lang sila. Kasi syempre, may certain age lang sila para magkaanak. So, may hinahabol sila. Tayo wala. Ito yung good news, tol. Wala tayong hinahabol na time. Okay? Pwede mo nga ilaan yung buong 20s at 30s mo para sa sarili mo. Tapos, 41 ka na mag-asawa at makakakuha ka pa rin na maganda at bata eh. Basta, i-make sure mo lang, pag 40 ka na, successful ka naman na. Okay, sobrang tagal na nun. Dapat successful ka na. Ang ganda na ng buhay mo. Yung career man na ginagawa mo, nag-succeed ka na. Ang good news sa lalaki, tol. Ito yung sinasabi ko, nasa atin ang huling halakhak. Kasi wala tayong pressure sa time. Basta yung time mo, gamitin mo lang sa maayos.